Eto mga to, hindi ako nagmura ha. Ngayon naman no, mga bossing, nako, eto. Ano ba ano nito? Duterte din ba ito? Si Dennis Padilla? Duterte din ba itong si Dennis Padilla? Kasi parang bumabanat eh. Parang ang gusto niya sabihin eh, um, si Pangulong Bongbong Marcos na naman po. Si Pangulong Bongbong Marcos na naman po. Parang ang gustong sabihin ni Dennis Padilla na mastermind ng korupsyon. Oo. Kasi sinabi niya dito, Dear Secretary Vince, no? Alam ng taong bayan na lalong mahirap ang trabaho mo ngayon. Bakit daw ho? Kasi alam mo na kung sino ang mastermind ng nakawan pero di mo siya pwedeng ilaglag. Oh. Aha. Alam niyo ho, mga bossing, nagsimula ho yan. No? Nagsimula po, eto, lahat ng pagbubunyag ng korupsyon sa Pilipinas kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ko nga ho sa inyo eh, nung inopen ni Pangulong Bongbong Marcos, ipinakita sa ating lahat ni Pangulong Bongbong Marcos yung 15, no? Yung 15 mga kontraktor na palaging nakakakuha ng mga proyekto sa gobyerno. Diyan na po kumbaga, diyan na po gumapang doon sa mga talagang substandard yung kanilang mga gawa, talagang may mga ghost project. Hindi ko huli na lahat yung 15 na may ghost project. Pero unti-unti na pong dumating unti-unti na pong pumunta doon sa mga politiko at doon sa mga mastermind talaga. Diyan na nagkakaalaman ho. Sabi ni Virgie Badiola, KSP naman niyang si Dennis Damenis. Tuso yan, pinakatuso yan. Si Bongo, sabi ni Topakits Matias. O basahin natin. Dear Secretary Vince, alam ng taong bayan na lalong mahirap ang trabaho mo ngayon kasi alam na kung sino ang mastermind ng nakawan pero di mo siya pwedeng ilaglag. Sana maawa ka sa mga Pilipino. Mukhang ang patungkol nito si Martin Romualdez o si Pangulong Bongbong Marcos. Isa lang ho dyan sa dalawa na yan ang ituturo nila. Kay Martin, wala naman maipakitang ebidensya kaya wag na natin pag-usapan. Ano? Kasi the more na pinag-uusapan yung Martin Romualdez tapos wala naman po silang pinapakitang ebidensya, parang pinapatulan lang natin sila. Parang naniniwala tayo na kailangan ipagtanggol pa. Hindi na. Simple lang. Labas ang ebidensya kay Martin Romualdez. Sige, saka tayo mag-usap. Pag wala kayong pag wala kayong nilabas na ebidensya na laban kay Martin Romualdez, wag natin pag-usapan. No? Hindi kami mahilig dyan. Doon kami sa laging kailangan may lahad na ebidensya. Ganun lang yun. No? Pag wala, sorry, hanap ka ng ibang kausap mo. Kayong mga DDS, mag-usap-usap kayo. Kayo-kayo na lang ang magkwentuhan ng inyong mga ebidensya. Pero kami, na sumusuporta sa gobyerno, habang wala kayong pinapakita na ebidensya, laban, doon kay Martin Romualdez, sorry, hindi kami makikisali dyan sa usapan na yan. Kay Pangulong Bongbong Marcos, sino ba naman mga boss chief sir, ang mastermind na maglalagay ng tao para imbestigahan pa to. Kung si Bongbong Marcos ang mastermind, mga bossing, simple lang ho, walang pag-iimbestigang mangyari. Baka madisgrasya pa ako dyan sa pag-iimbestiga na yan Baka ako pa ma-pinpoint niyan kaduluduluhan di ba? Alam mo, meron kang dungis, alam mo, meron kang korupsyon na ginagawa, uumpisa mo pa ba na matalakay yun? Hindi na. Di ba? Hindi na. Tatahimik ka na lang. Baka kasi ang mapuntahan pa niyan, ikaw pa ang ituro nung mga aarestuhin at yung mga mahuhuli nila. Mga DDS talaga, hindi mga nag-iisip po Ano? Tapos kapag yung nakipagdebate ka sa kanila doon sa comment section, kung ano-ano lang naman ang sasabihin, pare, bakit ganyan ka mag-isip? Ano ang pag-iisip ko? Hindi mo ba nakikita ang gulo-gulo na ng Pilipinas? Ganun. Oo, totoo. Di ba? Yung tipo bang sasabihin mo ganito, wala naman kayong naipapakitang ebidensya na si Bongbong Marcos ang mastermind ng lahat ng mga korupsyon na ito. Sige, lapagan nyo kami ng ebidensya. Sasabihin ng mga DDS,
Pare, ang gulo-gulo na ng Pilipinas, ganyan ka pa mag-isip. Wala sila ipapakita sa inyo na susuporta o magpapatatag nung kanilang mga sinasabi. 'Di ba? Sabi ni Topakits Matchas, lahat yan DDS, si Martin ang tinuturo. Oh, lahat niya, pati nga si Amy Marcos 'di ba? Doon sa ano nila, kape-kape serye nila, ano, doon sa kape-kape serye nila, mga boss chipamos. Wala naman iba kung sino yung tinuturo doon, si Martin Romualdez, yung kroko na gusto nilang teryahin doon. Kaya yung isa mo, ayun, nung inatake, nagmamaka, uy, kawawa naman kami. Di ba? Tapos ngayon, babanat-banat, puro bintang naman yung dalihan ho, mga bossing. Kilala nyo, yung isa, yung sinasabi ko, yung inatake, parang nakakaawa. Tapos ngayon, puro kalokohan na naman ang ginagawa. Wala naman ebidensya. Di po ba? Eto, ta-artits pa to, ha? Ta-artits pa yan. Ang daming pinagpapapaniwalaan. Gusto bumato din. Gusto sabihin, sino? Si Bongbong Marcos ang mastermind. Kailangan ebidensya, no? Kayo ang tatanda niyo na. Kung ano-ano pa mga pinaggagawa niyo sa buhay niyo, hindi niyo gamitin yung mga utak ninyo. Hindi niyo gamitin yung mga karunungan ninyo sa pag-aanalisa ng mga sitwasyon. Di ba? Tahimik ang Pilipinas, sabi ni Tommy ng Cereza Force, kung wala ang mga Duterte, nasampulan na. Yung isa, nandun na sa sa dahig. Ang alam lang naman kasi nila, isagot ay pagmumura at pagbabanta. Yan ang tatak DDS, mga bossing. Di ba? Aba, may nagme-message. Ano bro? After Undas? Si Takero to, babanat na din. Babanat na din sa doon sa, sa biraan. Sige, syempre. Oo. Di ba? Anong oras ka? Yan. Dumadami na host ng birahan, mga bossing, ha? Biruin nyo. Si Mayor Bico, aka Banat Boy, alas 12 ng madaling araw. Sumunod, si Niolo, alas 12 ng katanghalian. Sumunod, eto si Takeru Miyamoto. Ano kayang oras si Takeru Miyamoto? Maganda yan. No? Anyway, ito, naturingan ng mga artista, naturingan ng mga sikat. Hindi pa gamitin yung kanilang mga bunbunan. Simpleng pag-aanalisa, hindi pa ginagawa. Alisin ko na ito, mga bossing. Ngayon, nasaan na tayo? Ito para din to sa mga DDS. Yung paulit-ulit na nananalangin na sana daw matigok na. Sino po? Si Boying Remulla. Sorry. Mukhang malayo pa yung panalangin ninyo